a song of praise with an outstretched arm. Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning! And good morning, Metro Cebu! Good morning, everyone, and welcome! Prayer meeting this blessed Friday morning. Kumusta po kayo lahat? We hope and we are praying that every one of you is doing good. Nasa mabuting kalagayan. At sa umaga pong ito ay patuloy tayong lalapit sa Diyos. Patuloy tayong magkakaroon ng prayer meeting or prayer service. At marami po tayong dapat ipagpasalamat at dapat ding ipag-pray sa umagang ito. Ano? As usual, we will pray for our beloved country, for those who are in authority, na nangangailangan ng prayer, and of course, for our personal prayer requests. And as usual, before we go to our prayer proper, we will continue to study the Word of God that teaches us about prayer. Mahalaga po na mag-aaral muna tayo ng salita ng Diyos para malaman natin kung paano ba tayo dapat manalangin at ano ba yung mga dapat nating gawin pag tayo nanalangin para yung ating panalangin o prayer ay siguradong sure pakikinggan at tutugunin or will be answered by God Almighty. No? At ito po ang ating ginagawang every Friday prayer. Ito po ay I called it Bishop Lopez School of Prayer, kung saan tayo po ay nag-aaral kung ano ang mga dapat nating gawin pag tayo nananalangin base sa itinuturo ng ating mga Bible. At nung ito po ay pinasimulan ko, ay na-mention ko na tayo ay magkakaroon ng basic and advanced level of tutorial or teaching about prayer. This week and next week, God willing, we will complete the basic or the fundamental teachings about prayer, and starting January 2026, God willing, we will start what I call the advanced level of tutorial or teaching about prayer. Pag sinabi po ni Bishop Lopez na advanced level, malalalim na po to, no? Mabibigat na to. Malalalim na, mabibigat ng katuruan, teaching about prayer. At malamang, marami po sa inyo ay for the very first time nyo lang mapakinggan. So, we're gonna take that starting January 2026, God willing,
So if you are new to our YouTube channel, I want you to click the red subscribe button right now and the notification bell as well. So every time we upload new videos about prayer, you will be notified first. Alright? And again, follow me in Facebook, in TikTok, in Instagram, in Twitter, and other social media platforms na ating pong ginagamit right now to spread the gospel or the word of God around the Philippines and around the world. Ginagamit po ni Bishop Lopez ang social media to propagate the saving gospel and the life-changing word of God, no? Lahat ng social media gagamitin natin for the glory of God. So hindi lang po tayo Facebook, no? So follow me in all of those social media platforms. Nakasulat po yan sa description ng video ito. Alright? So, let's go now to our tutorial this Friday about prayer. Before we go to the prayer proper, bago tayo manalangin. Alright? At napakaganda po ng ating lesson or basic tutorial about prayer this morning. This reminds all of us Christians what is God's purpose for His temple, for His church, for His believers, or for us Christians. At yan po yung house of prayer or vessel of prayer. Maalala niyo po, you will remember, merong story sa Bible, sa Gospels, kung kailan pumasok si Lord Jesus sa temple at nilinis niya, he cleansed the temple, and after he cleansed the temple, he declared God's purpose for the temple, and that is house of prayer, no? Nang si Lord Jesus ay pumasok sa temple 2,000 years ago at siya'y nagalit, no? Dito niyo po makikita na nagalit si Jesus Christ. At pinalayas niya lahat na nagbebenta at lahat ng bumibili sa temple. The Lord was really angry during that time because He saw the corruption and the perversion going around the temple. And He was really heartbroken at the loss of the purpose of the temple. Sapagkat ang templo po, noong panahon na yun, ang layunin po na pagkatayo ng temple sa Jerusalem, to be a house of prayer, no?
where people of all nationality, whether Jews or Gentiles, can come inside the temple and pray. But the corrupt religious leaders of his day made that temple a business place, a marketplace, a place of commerce, commercialization, business, money making, no? Gaya po ng ginagawa ng maraming tao ngayon, ng maraming ministers ngayon, ng mga kulto, no? Ginagamit yung church to make money, to be a business place, a marketplace, instead of God's intended purpose for the temple, which was and still is a house or a place of prayer. So, yan po yung katotohanan na dapat nating maunawaan, ma-realize, at itanim sa ating puso at isipan. Ang temple po, o yung mga church building natin, yung mga chapel natin, yan po ay house of prayer or place of prayer where people can go inside and pray to God. Not a marketplace or a business place. As I said a while ago, gaya ng ginagawa ng maraming tao nowadays. At hindi lang po yun ang katotohanan na pinakita sa atin ni Lord sa story yun. He was not only talking about the physical temple. He was talking about you and me. Because whether you believe it or not, sa panahon po natin ngayon, we are God's temple. Tayo ang templo, bahay ng Diyos. Not necessarily the church building. Alright? We are His dwelling place. God dwells in us. Not necessarily in a church building, gaya ng pagkakaunawa o alam ng maraming tao o baka ng marami sa inyo, no? Actually, tayo talaga ang templo o bahay ng Diyos. Hindi yung mga building, church building. Alala niyo po, last Friday, kung kayo ay you're following my ministry, sa ating lesson 5, pneumatology class, tinalakay natin last Friday that the Holy Spirit of God dwells in us and we are the temple of God. So, kung tayo ang bahay o templo ng Diyos, gaya na sinasabi ng ating mga Bible, so, prayer, hindi po to last resort, no? O minsan-minsan lang ginagawa. Prayer is our habit. It is our lifestyle. Meaning, we must pray daily. Dapat po araw-araw talaga tayong nananalangin, no? Sapagkat tayo ay God's temple. And as such,
we must be praying always, every day. No? Hindi lang from time to time o gaya ng ginagawa ng marami, pagka maraming problema, pagka wala na silang magawa sa kanilang mga sarili, ang last resort nila is to pray. Well, true Christians, mature Christians, don't do that. True Christians, mature Christians, make prayer their daily habit or their daily practice. That is their lifestyle. Buhay na nila yon. Buhay na namin yon. Buhay natin yon, no? It is our lifeline to God. Without prayer, we're dead. Without prayer, we are powerless. Without prayer, wala. No? So, a Christian who doesn't pray but claim he's a Christian. Marami nagkiklaim ganyan, di ba? Christian daw sila. Pero lumilipas ang isang araw sa buhay nila, hindi man sila nagpe-pray. But they claim to be a Christian. Well, a Christian, a true Christian, as I said, pray every day. Talk to God in prayer every day. Yan po ang kanilang buhay. Yan ang kanilang habit. Yan ang kanilang practice. And a Christian who does not pray, a prayerless Christian, is like a house with no light. Para siyang bahay na walang liwanag. Or like a body with no breath. Patay. Or parang cellphone na walang battery. O laging lobat. Hindi na charge. Yan po ang picture ng isang tao o isang Christian na nag-claim sila ay Christian but hindi naman nagpe-pray. The Lord reminded me right now, I can say, I'll make a statement right now. I want everyone to listen. Alam niyo po ba, don't you know, that prayerlessness is a sin? Alam niyo ba yun? Ang hindi pagpipray ay kasalanan. Ang alam niyo lang kasalanan, yung paggawa ng masama. But, hindi kayo familiar doon sa katotohanan na ang pananalangin, hindi pananalangin, prayerlessness is also a sin. Meron po tinatawag na sin of commission at meron din tinatawag na sin of omission. You might ask, ano yung bishop? Sin of commission is doing what is evil. What is violation of God's law? What about the sin of omission? Yan po yung sinasabi sa book of James. Whosoever who knows to do good and he does not do it, it is a sin. Yung alam mong mabuting bagay na dapat mong ginagawa, dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, kasalanan din po yun. It is classified as sin of omission. Just in case you don't know. Again, prayerlessness is a sin. Everyone who claims to be a Christian
and does not pray every day is committing that sin of prayerlessness. That sin of omission. I want that to be clear to everyone. No? So, having said that, dapat ma-realize talaga natin sa umaga ito. No? Kung kiniklaim natin Christian tayo, hindi lilipas sa isang araw sa buhay natin na hindi tayo nakakapag-pray o hindi tayo nakikipag-usap kay Lord in prayer. At pagka ginawa niyo yan, again, you're committing the sin of prayerlessness, which is a sin of omission. Alright? Pag binasa niyo po ang Bible, from the Old Testament to the New Testament, teaching ng Bible yan. Pray. Pray, pray, pray. Naalala ko si King David. When you read King David in the book of Psalms, do you know how many times he prayed in one day? 3 times. He wrote that in the book of Psalms. Because the Jewish people have 3 hours of prayer time. Just in case you don't know, no? Kinopya lang po yan ng isang malaking religion. Pero originally, that is from the religion of Judaism, pinapractice ng mga Jewish people. Meron po silang 3 oras ng pananalangin every day. In the morning, 9 to 10. At noon, 12 to 1. In the afternoon, 3 to 4. Alam niyo ba yan? And they are really prayerful. And so, dahil rin pong mga Christian, dapat ganon. Alright? When we pray daily, marami pong benefits yan. Maraming blessing yan. At talakayin po natin yan sa tutorial na ito this morning. So I want you to stay stuck. Don't go away. Watch this video, this teaching until the end of this video or teaching. No? Napakaraming blessing, napakaraming benefits pagka tayo ay nananalangin every day of our Christian life. At masasabi ko po, pag hindi tayo nananalangin, malaking kawalan sa ating buhay spiritual. Alright? So, in today's video or teaching, I can say, as God's servant, God is calling His people, you and me, He's calling us back to the original purpose of God's temple. And that is house of prayer or vessel of prayer. One who prays. Hindi yung we are too busy, wala na tayong time, even for a short prayer, no? Ako po observant na tao. I have observed many people, they are so busy, wala na silang time to pray. No? Not even 5 minutes or 15 minutes prayer a day. At ang excuse nila, I'm so busy, we're so busy. Really? Or yung iba, distracted.
Maraming distraction. Ano po yung distraction? Kung saan-saan yung kanilang mga atensyon, no? Kanina may kausap po ako sa Messenger from Northern Philippines. I'm inviting the person to join us in our prayer meeting. But the person told me, Bishop, I'm sorry, we are under attack right now. Sabi niya, many are distracted by the works of Satan. Alam niyo ba trabaho ni Satanas yan? I-distract ka. Pagka prayer time, i-distract ka ni Satanas. Kung ano-ano mga ipapaisip sa'yo, kung ano-ano mga ipapakita sa'yo, kung ano-ano mga ginagawa ng talon Satanas na yan to distract you para hindi ka makapag-focus at makapag-pray. Tama? You can say amen or you can say ouch. Baka yung iba sa inyo alam na prayer time ngayon kung ano-ano pa pinag-iisip nyo Ha? Wala yung puso nyo, wala isipan nyo sa prayer service na to. At kung saan-saan na pupunta yung mga utak nyo. I'm telling you frankly, you are distracted by your enemy. And that is not good, frankly speaking. Pag prayer meeting, prayer service, focus tayo sa prayer. No? Para pong worship service yan pag Sunday. You focus. You're not distracted by any work of the enemy. Sapagkat trabaho po ni Satanas yan. I want to tell everyone, the defeated Satan will distract you and hinder you when it comes to prayer. At maraming tao at maraming Christians ganyan. Na-distract. Hindi makapag-focus sa prayer. Kung ano ng mga pinag-iisip. O yung iba, worse, hindered by Satan. Na hindi na sila makapag-pray. Nahadlangan na sila. Kaya nga naalala niyo po, last week, I think, I made the pronouncement, I made the declaration, walang gawa, walang instrumento si Satanas na makakadlang sa atin sa pananalangin. Especially every Friday prayer meeting. Because the devil knows the power of prayer. Kaya hahadlangan ka ni Satanas o ididistract ka ni Satanas pagkat alam niya there is tremendous power in prayer. Mamaya po, kasama yan sa i-discuss natin kung paano si Satanas at ang mga kampo ng kadiliman, they are really afraid of a praying Christian. They are really afraid of the power of prayer. No wonder they will do everything to distract you or hinder you in prayer. Kaya, huwag na po kayong magtaka, no? Ika nga don't wonder, pagka prayer time, ilan lang ang talagang nakakagawa niya, no? Naalala ko nung ako po senior pastor ng maraming churches. Pag Sunday, puno ang church. Ha? Many attend Sunday service. Pero pagdating ng prayer meeting, whether it is Wednesday or Friday night, mabibilang mo lang yung mga members na umaattend. Now you know why.
Because the enemy, our defeated enemy, will do everything he can, either to distract you or hinder you in prayer. Because again, he knows that prayer is one of the most powerful weapons against the defeated Satan. Kaya kung kayo, distracted kayo, pagdating ng prayer time, mag-examine kayo sa mga sarili nyo. No? Hindi po yan ang dapat kalalagayan ng isang Christian. I'm telling you frankly, to your face, as God's servant. Alright, so today, we're gonna declare or confess this wonderful truth in God's Word. Every true Christian is a house or a vessel of prayer. Hindi lang po pag Sunday, but every day. Because when we pray daily, we live powerfully. Glory to God. So that is the title of my tutorial about prayer this morning. You are God's house, temple. Pray daily, live powerfully. Sa Tagalog po, tayo ang templo ng Diyos. Dapat tayong nananalangin everyday. At pagka nananalangin tayo everyday, mabubuhay tayo na merong power of God. Alam natin lahat yung katotohanan na yan. A prayerful Christian is a powerful Christian, right? A prayerful Christian is a strong Christian. Is an effective Christian. On the contrary, a Christian who is prayerless, hindi nagpipray, pero nagkiklaim Christian daw siya, walang power yan. At walang mahina yan, no? At, their effectiveness. Napakahalaga po ng prayer. Tandaan niyo po yan. No? Alright. So, let's look at our text this morning. O, basa po natin yan sa Mark 11:17. Gospel of Mark, chapter 11, verse 17. As my practice, I will read it from the Amplified Bible. Why Amplified? Because the Amplified gives us a deeper understanding of the original Greek text. Kaya kung ako pong tatanungin nyo, as a Bible scholar, I always prefer the Amplified Bible. Kaya nang binanggit ko po in the past, graduating na po ako sa King James. King James is good, but the Amplified, I should say, is better or the best. Why? Because again, it goes into the original Greek manuscripts and it amplifies it. Kaya nga tawag amplified. No? And it will help you understand the text, the scripture, the word of God more clearly than any other translation. Maybe one day I will make a video. I'm going to discuss all the translation there is and which is the best. Alright?
Here it is, Mark 1, or Mark 11:17 in the Amplified. And he taught in the temple and said to them, Is it not written, Jesus said, My house shall be called a house of prayer. A house of prayer. My house, said the Lord, shall be called house of prayer for all the nations. So, God bless the reading of His powerful words. Ang Diyos po magkapala ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Hindi ko na po binasa yung last sentence sapagkat ang nakalagay po doon he was talking to the corrupt religious leaders of his day, the Pharisees and the scribes, members of the Jewish Sanhedrin, because sabi dito, they turned the temple into a den of robbers. Or they made it a marketplace. Again, hindi po yan ang purpose ni Lord. Bakit nagkaroon ng temple? At hindi rin yan ang purpose ni Lord. O bakit may mga church building? Hindi yan for marketplace. Hindi yan for making money. It's for prayer. So people can talk to God, communion with God in prayer, through prayer. No? Kaya kung ang mga churches nyo, malayo dito sa original purpose ni Lord, isa lang sasabihin ko po sa inyo, you better repent. At huwag nyo nang hintayin na gawin sa inyo ni Lord yung ginawa niya sa temple noon. Alam nyo na yun. How He cleansed them, how He cleansed it, at talagang nagalit si Lord, no? Because ikaw ba magagalit doon? Sagradong lugar, gagawin mong palengke? Ano ka? Out of your mind? Sa salita ng iba, that's sacrilegious. You're violating the sacredness of a place. Gawin mo yan sa mga Muslim. Gawin niyo yan sa sagradong lugar ng mga ibang religion. Sa mga Muslim, sa mga Hindus. And you know what they will do to you? You know what they will do to you? They will kill you. Because you're desecrating the place that they see as a sacred place. Kaya, I understand the Lord. Vindicated, justified lang na siya'y magalit. At nagagalit din tayo sa mga tao at sa mga kulto, ginagawa yung mga church building nila, yung mga churches nila, na mga lugar na mga money making, no? Making a lot of money through their so-called churches. How dare you? Alright. So, ang big idea po dito ay the Lord cleansed the temple, and after that, He declared its original purpose, and that is house of prayer. At gaya po ni sinabi ko kanina, tayo pong mga tunay na Christians, ang templo ni Lord ngayon. Alam niyo ba yun? Naunawaan niyo po ba yun? Na-realize niyo po ba yun? Do I need to give you a historical background of the Jewish temple in the city of Jerusalem? Alam niyo ba yung Jewish temple na yun? It was destroyed
in 70 AD, in the 1st century AD, by the Roman Empire. Kaya po, natira na lang doon sa templo na yun, pag pumunta kayo sa Jerusalem, sa Israel, sa Middle East ngayon, ang natira na lang po dyan, yung tinatawag na Wailing Wall. Yung wall. Yun na lang natira, yung wall. Pero yung buong structure ng temple na yan, for the information of everyone who don't understand it yet, wala na po yan. Destroyed po yan. It was destroyed by the Roman army in 70 AD. You can Google it if you want. Kaya, gaya ng sabi ko, pag pumunta kayo sa Middle East, sa Israel, sa City of Jerusalem, ang makikita nyo na lang, ang natira na lang po, yung tinatawag na Wailing Wall. Yung wall. Ang wall, part lang yan ng temple na yan. No? Now, you might ask, why God allowed it to be destroyed? You want to know why God allowed it to be destroyed? Because God wants us to realize that we are really His temple. Our bodies have become His temple, not a physical temple or building. Kaya, maaari kong magtatanong ko, bakit pinayagan ng Diyos na masira o ma-destroy ng mga Roman army sa pakasagradong templo na yan sa mga Jewish people sa bansang Israel in 70 AD. Well, according to our Bible scholars and theologians, that's the reason. God wants us to know we are His temple nowadays. Not the building, but our bodies. I hope you got that. Or clear that it is clear to you. No? So, pagkatapos niya pong linisin, yung templo na yun, diniglara niya yung purpose. My house is a house of prayer. Reminding the Jewish people during that time, including the corrupt religious leaders of his day, the Pharisees and the Sadducees and the scribes, who masterminded his crucifixion or death on the cross, but executed by the Romans. I-remind niya sila kung ano ang original purpose ni Lord sa temple. Kasi, ika nga, naliligaw na sila. Ginawa na nila marketplace or business place yung house of prayer or place of prayer. Gaya, again, na sinabi ko kanina, gaya ng maraming tao at kulto ngayon, talagang naligaw na yung mga tao yan. Lost na yung mga yan. Dahil yung mga churches nila, imbis na maging dedicated for religious services, ginawa ng mga marketplaces at mga business places where they make a lot of money out of those people and out of those places. They're lost. Kaya naligaw na landas. So, yan po yung dapat nating, again, maunawaan. No? We are the temple, and therefore, we must be consecrated or dedicated to a life of prayer. Because the temple is a place of prayer, no? Hindi para sa mga gamit yan, kundi
for prayer purposes or for worship or for religious purposes, not business or commercialism kaya ng ginagawa ng maraming ngayon. Right? Now, so daily prayer ay hindi po to option para sa atin. It is our kangain. Sabi ko kanina, buhay natin to. Habit natin to. Dapat practice natin to. It is our life, our habit, our daily commitment. Yun. Let's say the word commitment. Commitment, no? Dapat isa yun sa mga commitment sa buhay natin, no? Na every day we are praying. Para yung pag Sunday, ang commitment mo to go to church and worship the Lord. So that is our commitment, no? At kumbaga talagang pagsisikapan natin na ito ay ating magawa. Kagaya po pagka Friday, I made Friday our prayer day. So every Friday, that is our commitment. Above anything else. Every Friday, we set Friday as a day of prayer. That is our commitment in my ministry. Alright? So, prayer is a relationship, not a religion. Alam din natin yung word na relationship, di ba? Ang relationship, kasama dyan yung communication, daily communication, di ba? Lagi kang nakikipag-usap sa taong, sa person na you have relationship with, right? Makikipag-usap ka lang ba kung may kailangan ka? O last resort mo? Of course not. Communication is very important in a relationship. And so it is with our relationship with God. How can you get closer to God if you're not talking to Him in prayer every day? No? Gaya ng maraming tao, tumatawag ka lang pagka may problema ka. O pag may sunog ka na sa buhay mo. Pero pag wala, wala eh. Ay ganyan ang practice ng maraming tao, no? But then again, as I said, a true Christian, hindi 295, true, hindi false, no? A true Christian talks to God daily in prayer. He pray every day because he is developing his relationship with God on a daily basis. Kaya napakahalaga ng communication through prayer. So prayer is a daily commitment. It's also a very important part of our relationship with God. Kaya nga, nakalagay dito sa aking sermon outline, prayer is a relationship, hindi po to religion, no? Gaya na sinasabi ng mga pastor natin ngayon, di ba? What we need is relationship with God, not religion. Religion cannot save you. I don't care what is your religion. Kahit anong religion mo, religion will never save you from hell. It's only your relationship with God
that will save you from hell and will bring you to heaven. No? Kaya tama yung mga pastor natin. What people need today is a personal relationship with God, with daily prayer, not a dead religion as practiced by many people. Tanga ng aking mentor sa States. Dead religion, patay. No? Walang kabuhay-buhay. Hindi po yan ang gusto natin. And prayer is oxygen for our spirit. Sabi nga kanina, lifeline po natin yan. Lifeline. No? Without it, we're dead. Without it, we're weak. Without it, like a cell phone, lobat tayo. Patay charge. And prayer is also an alignment, bringing your heart back to God's heart. Kaya ang isang tao, malalaman mo talaga kung anong klaseng relationship meron siya sa Diyos eh. Tingnan mo lang yung prayer ng tao. What kind of prayer is he or she doing? That will show his or her standing or relationship with God. Alam niyo ba yun? Just listen to the prayer. Or just look at the prayer of the person. Pag hindi nagpipray yan, hindi tayo judgmental, pero maliwanag, wala po yung mga yan. Oh. O kaya ako manalangin, kaya ako nalalaman ko, nadidiscern ko siyang tao kung siya ay very near or very close or what to God through the prayer. No? Pakikita po yan dyan. Kaya ako sa prayer pa lang, bagsak ka na, talagang bagsak ka. It's simple as that. So, napakahalaga ng prayer. I think enough yung mga binanggit ko to emphasize the importance of prayer. Again, kabilang po to sa mga basic teaching about prayer. No? Next year, as I said, God willing, we will go into the advanced tutorial or teaching about prayer. Iiwanan na po natin itong mga basic na to. No? So, bago tayo pumunta ng advanced, dapat alam natin itong mga basic na to, no? Yung the ABC of prayer. No? Again, pagka hindi kayo nagpe-pray every day, there's really something wrong in your spiritual life. Alright, before we end, may kailan po to. Gusto ko lang i-highlight yung I called it the benefits or the blessings of a daily praying Christian. Ano po yung mga pagpapala, blessing o mga benepisyo na natatanggap ng isang Kristiyano na nananalangin araw-araw? Pagka narinig natin yung benefits, interesado tayo, di ba? Oh, benefits, that will benefit me. Right. That's right. It will benefit you. Ikaw ang magbe-benefit nito. At yung tong blessing na to, ay darating sa'yo. Pag ikaw ay nagpe-pray every day. Alright? So, let's go to a selective list.
And again, selective po to. Napakarami pong benefits, blessing of daily prayer. No? Kung isa-isay natin yan. Sapagkat again, there is tremendous power in prayer that only few Christians really realize or see it. Alright? I'll give you 5 na ito pa ginawa ko on my own. First, you can just read it in your Bible if you want to. Luke 9:28 to 29. Dito po, sinulat ni Dr. Luke yung prayer life ni Lord Jesus sa Gospel ni Luke, no? Again, doktor po ang nagsulat ng Luke an account. Ibig sabihin, very educated person yung writer ng Luke. No? Tandaan po natin yan. Pag nagbabasa tayo ng Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, dapat naiintindihan natin sino yung author, sino yung writer. Luke, again, was written by Dr. Luke, a physician in the 1st century AD. Simply put, a very educated person. And marami po akong pwedeng sabihin about the Lucan account, but enough for you to know na talagang kaya masasabi nating masterpiece itong Gospel ni Luke. Alright, Luke 9:28-29. Dito sinulat niya, si Lord Jesus, nung umakyat sa tinatawag na Mount of Transfiguration, kasama yung kanyang inner 3 disciples, you know what happened when he prayed? He was transfigured. O yung alam nating tinatawag nating transfiguration. Ano yung transfiguration? Yung kanya pong mukha, his face, shone like a sun. And I believe more than the sun. No? Mas maliwanag kaysa sa liwanag ng araw. Tandaan po natin, ang sun, nilikha lang yan ni Lord. Eh sino ba ang greater? Yung lumikha o yung nilikha? Of course, yung creator. Eh yung sun, created lang po yan. Kaya I believe mas matindi yung liwanag kaysa sa liwanag ng sun. So ano po makikita natin dito? Ano ibig sabihin ito? Naalala ko sa Old Testament, nung si Moses ay umakyat sa Mount Sinai and spent 40 days and 40 nights in fasting and prayer, pagbaba niya, kinakailangan niya maglagay ng veil sa kanyang mukha. Bakit? Sapagkat his face was shining. So anong ibig sabihin, anong sinasabi mo, Bishop, na what are you trying to say here? What I'm trying to say to you is, ang isa pong Christian na talagang prayerful every day, yung face niyan, yung mukha niyan, at yung buhay niyan, magsashine with the glory and the presence of God. Naalala ko nung ako po yung batang pastor sa aking hometown. May time, yung mga tao nagpapatotoo, nagsasabi sa akin, pastor pa lang po ako na, sinasabi nila sa akin, pastor, ang mukha mo nagliliwanag. Your face was shining.
something different on your face. What are you doing? No. Ha? Nagugulat din ako sa kanilang mga sinasabi. Talaga ba? Sabi na, pastor. At nung ako nag-pray for deliverance ng isang prostitute sa Olongapo City, another wonderful testimony I will never forget as long as I live. While I was praying for the prostitute woman to be delivered, nagulat ako. I was shocked. Sabi niya, pastor, hindi ko pa makita yung mukha niyo. Ha? Ang hindi mo makita yung mukha ko? Kaharap mo nga lang ako Sabi niya, hindi ko po makita. There is something like cloud covering your face. Wow. That's the glory. That's the presence. That's the Spirit of God. As a result of, babad tayo sa presensya ni Lord sa prayer. Nakikita po yan. Pwede makita sa mukha yan. Minsan nagsasabi yung mga Christians, bakit yung mga ibang servants ni Lord matatanda na pero mukhang bata pa? It shines in their faces. Biblical po yun diba? Again, remember Moses. Remember Jesus. So it can be seen in your face and in your life. The glory of God. The doxa. Kagabi po nanonood ako ng video ng aking mentor. Naalala ko na naman yung definition ng glory of God. Doxa. In Greek is doxa. All that God is and all that God has. Powerful. That's gonna really blow your mind. Yan po ibig sabihin ng glory ni Lord. Makikita yan sa mukha mo at sa buhay mo pagka ikaw ay laging nananalangin. No? Second, look again from the Gospel of Luke 22:43 to 44. Ito po, mahalaga to. It talks about strength. Malakas. Kalakasan. Ano sinabi dito, ano sinulod dito ni Dr. Luke? He wrote about the Lord Jesus praying in the Garden of Gethsemane. Alala niyo po yun? He prayed so earnestly. His sweat was like drops of blood pouring down on the ground. I will not expound that. Enough for you to know na during that battle before his crucifixion, nagpray siya ng matinding prayer, so intense, according to our Bible scholars, na yung kanyang pawis ay parang mga drop of blood pouring on the ground. At ang maganda pong nakasulat dito, sabi dito, an angel of God appeared and strengthened him. So, ano ibig sabihin nito? You will receive spiritual and even physical strength to face the challenges or the battles of life ahead with victory. Yan po ang isang benefit o blessing ng prayer, no? Lalo pagkaharap ka sa mga hamon, yung mga laban ng buhay. Tingnan niyo yung mga Christians na mapanalanginin. They cope up and they emerge victorious, tagumpay. Whereas yung mga Christians na hindi nagpipray,
puro cellphone, puro TV, puro gadget, kung ano-anong pinagagawa. Oh, pagdating ng mga challenges, ng mga battles, where they go? Alam nyo na, talunan, defeated, down. Whereas those who are really prayerful, they are victorious. Nakalagay ni sa Bible yun, diba? That's the power of prayer. Dito, pinakita na nga dito sa atin example ni Lord, diba? Si Lord mismo pinakita sa atin dito example. He's our perfect example, right? He was about to face the greatest challenge, battle in his human life. And he recognized it. Kaya nga sa Garden of Gethsemane, nagkaroon siya ng tinatawag na, alam namin yung mga theologians, we call that struggles with his human nature. He was able to overcome it and emerge victorious. Why? The secret is here. He prayed so earnestly, and the angel of God strengthened him, gave him all the strength that he needed to face the challenges ahead with victory. Now, again, ang mga Christians na mapalanginin, mga tagumpayan sa mga hamon at sa mga laban ng buhay. Pero kung ikaw, puro ka lang claim Christian ka, pero pagdating sa prayer, walay ka, puro ka cellphone, puro ka TV, puro ka gadget, kung ano mga pinagagawa mo sa buhay ko. No wonder, di kami magtataka. Sabi nga ni Dr. Marcelo kagabi, in our School of Ministry, konting pagsubok lang konting problema lang Oh, where is God? Why He allowed it to me? Why, Lord? Where is God? Blah, 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 blah. Tama po ba? Of course, tama po. Tandaan yan. You will receive spiritual and even physical strength to face the challenges or the battles of life ahead with victory if you are praying every day and you are really full of prayer. All right, number 3. I like this. Again, I'm getting it all from the Gospel of Luke. Ginawa ko po to when I was preparing our prayer every Friday. Luke 22, 31 to 32. I like this. Many are not familiar with this scripture. Jesus prays for Peter, Apostle Peter. The Lord said to Peter, Simon, son of Bar-Jonah, Satan wanted to sift you, but I have prayed for you, that your faith will never fail. See? I like that. Sabi ni Lord kay Pedro, Pedro, alam mo ba, tatagalogin ko po to sa original Greek. Sabi ni Lord kay Pedro, Pedro, alam mo ba, pinagnasaan ni Satanas, naligligin ka, i-shake ka
No. He wanted to shake you. No wonder. Ano bang ginawa ni Pedro nung gabi na yun, di ba? He denied. He denied the Lord 3 times. It's a big deal. I should say it's a big sin. No? Lalo na nakasama nila si Lord. No? And all of a sudden, in the heat of the battle, he will deny. It's a big offense. But the Lord said to him, pinag-pray kita, tinatagalog ko po ito sa original Greek. Pinanalangin kita para ang pananampalataya mo o ikaw mismo ay hindi mag-fail o maging failure. So ano makikita nating benefit or blessing dito pagka tayo ay nagpipray? You will be spared from failures or complete failure, or you will never fail or defeated completely when you are praying. Pagka ikaw ay babad ka sa panalangin, may iwasan natin yung mga failures. May iwasan natin yung mag-fail yung faith natin at iba pa. Dahil nagpipray tayo di ba? Kaya alam naman natin yan, pag nagpipray ka, marami pwede mangyari sa'yo. Pwede ka makatanggap ng God's guidance, ng God's favor, ng God's direction, etc. So that failure can be prevented in the future. Before I leave this point, let me ask you, kung si Lord hindi siya pinag-pray dito, what do you think will happen to him? Sige nga, mag-isip po kayo ngayon. Lahat ng nanonood right now, think about it. The question I posed to you. What if the Lord did not pray for Peter during this time? What will happen? Ano mangyari kay Pedro? Well, alam niyo na. Diba? Malamang siya malamang. Baka magaya siya kay Judas Iscariote. Diba? He denied, Judas betrayed, and the others deserted him. Alam niyo ba kung sino lang talagang matibay-tibay ng panahon na yun? Sa kanilang 12. It was the Apostle John. The Apostle John. Peter denied. Judas betrayed. The others ran away. But the Apostle John, he was in the distance, not far from the Lord. Kaya, iba talaga si Apostle John. Hindi ako magtataka kung bakit yung buong Revelation, Book of Revelation, binigay ni Lord kay Apostle John. Alright? So, that's it. Pag ikaw hindi ka nanalangin, puro ka cellphone, puro ka gadget, puro ka TV, kung ano mga pinagagawa mo sa buhay mo, I'm telling you frankly, sooner or later, you will experience failure. Take it or leave it. Why? Yung prayer pa lang, wala ka na eh. Tama? Number 4. I like this also.
Ito naman po, kinuha ko si Gospel ni John. John 11:41 to 42. Malapit na po tayo matapos. John 11:41 to 42. Ito po yung story kung kailan the Lord raised Lazarus from the dead. And take note. I want everyone to take note. Dito niya lang po mababasa. I say it again. I'll say it again. Dito niya lang po mababasa. Na si Lord ay nag-pray before He manifested the great miracle of raising the dead. Dito niyo lang mababasa sa apat na gospel na si Lord Jesus ay nag-pray bago nangyari yung malaking himala na yung patay ay yung nabuhay. No. Why don't you read it for yourself? Diba? Sabi doon, the Lord prayed to the Father, and after He prayed to the Father in heaven, He shouted, Lazarus, come! And Lazarus came up. The dead was raised back to life. His spirit, already departed from his body, came back and entered again into his body. Wala siyang choice. Lord yun eh. Si Lord Jesus yun eh. Tumawag sa kanya. No? But he prayed before the miracle. So ano lesson dito? Prayer before manifestation of miracles. Yan po yung tinuro sa akin ni Lord. Actually, it was a very clear teaching to me by the Lord na ibinigay sa akin ni Lord yung kumbaga parallel account nito sa Book of Acts. Sa Acts chapter 4 verse 29 to 31. The early church prayed. They prayed, Lord, stretch forth your mighty hand, heal the sick, signs and wonders will be done in the mighty name of the Lord Jesus Christ. At pagka binasa niya, mabasa niya story, God Almighty answered that prayer. The place was shaken up. Oh, glory to God. Karanasan po ba kayo na nagpe-prayer meeting kayo tapos yung lugar ng pinagpe-prayer meeting nyo, nayaning. Oh, di ba? Wonderful. Was shaken by the power of God. At ang sabi doon sa text, they preach with boldness, so brave. Matatapang po sila. No? Matatapang kami mag-preach. Kahit sa Satanas, hindi kami po pwedeng pigilan. How much more yung mga instrumento ng Satanas. Kasi Satanas nga, hindi kami mahadlangan, kayo pa. They're so bold, courageous, brave, no fear. At hindi lang po yun. In answer to their prayers, God works miracles, signs, and wonders in answer to their prayer. At yan po ang pagtutunan natin ng pansin sa umagang ito. Mamaya pagka nasa prayer proper na po tayo, ito yan sa mga pag-pray natin. Sabi ng mga Baptist friends natin, ang word nila in-impress ni Lord sa akin. Nalala ko yung aking mga Baptist friends. God bless all of you out there. So,
inimpress o yan yung kumbaga ilagay ni Lord sa puso natin. Pag-pray natin yan, that the Lord will do signs and wonders and miracles in our ministry. Before I leave this point, have you ever wondered why many churches and many ministries walang signs and wonders and miracles? Nag-isip na ba kayo? Nagtanong na ba kayo? Bakit maraming churches ngayon, maraming ministry ngayon? Walang mga miracles, walang mga signs and wonders? What do you think? Nandito po yung sagot. Hindi naman nagpipray ang mga yan. Na mangyari yung mga signs and wonders and miracles sa kanilang mga churches, sa kanilang mga ministry. They are content just preaching and teaching. You can say amen or you can say ouch. Kontento na lang yung mga yan. O mag-preach ako, magturo ako. That's it. Well, kaya po na sinabi ko nung aking mga nakaraang video. Tell you frankly to your faces. Hindi po yan ang ministry ni Lord. That's incomplete. Ang complete ministry ni Lord Jesus, preaching, teaching, healing the sick, casting out devils. Without that, tell you frankly, the ministry is incomplete. Kaya, talagang pinagsusumikapan po ng inyong lingkod na makasunod sa aking mentor, no? Talagang lahat yung tutorial, lahat ng video, lahat ng teaching, pinapalo ko. Last night I was doing it. And the Lord reminded me, you remember Elijah and Elisha catching the mantle, the double portion anointing? You know the secret? Marami sa inyo, hindi kayo interesado rito eh. Alam nyo lang, mag-preach, mag-teach eh. Ha? Well, to those who are interested, the key is, why don't you study the story of Elijah and Elisha? How did the prophet Elisha got the mantle of prophet Elijah and a double portion of it? You know the answer? Elijah followed closely, Elisha followed closely Elijah until the day that the prophet Elijah was taken up into heaven. He followed him closely. And as a result, he picked up his anointing, a double portion of it. Kaya pag binasa niyo yung ministry ni Elisha, parang ministry ni Elijah, a double of it. Why? He got a double portion of the anointing. Again, how? He followed him closely. Kaya I am following my mentor closely. At marami pong personal na dealing ang binigay sa akin si Lord. I will never tell you right now. That's between me and the Lord. But I know, and I know, and I know. So, napakalaga po ito, pinagpipray natin, na
Sa mga churches natin, sa mga ministry natin, may mga mangyaring mga ganyang bagay. Again, huwag lang kayo makontento. I'm just preaching. I'm just teaching. That's all I can do. You're wrong. Again, that's incomplete. Alright. And last, 5 lang po itong ibibigay ko ngayon bago tayo magtapos. Again, napakarami po niyan, ano? And I love this last one. Makinig po kayo mabuti, no? The defeated devil is afraid of a praying Christian. I'll say it again. The defeated Satan is afraid of a praying, prayerful Christian. Tagalogin natin. Si Satanas, ang matagal ng talunan at nandadaya na lang ngayon, ay takot po yan. Nanginginig yan. So, sabi sa Book of James, he trembles in fear. Alam niyo ba yun? Marami kayo sa inyo, tingin sa kay devil, 10 foot tall, no? As I said in the previous video, you're giving the devil a lot of credit. You're making him taller than he really is. Ha? Dapat yata mag-enroll kayo sa School of Ministry na aking mentor, yun. para talagang matutuhan nyo, ma-realize nyo talagang katotohanan tungkol sa spiritual warfare at sa Satanas na yan, no? Siya po'y takot. Sabi sa Book of James, he's trembling in fear. I will go to that deeper before we end. Sa mga Kristiyanong nananalangin, nagpipray lagi, full of prayer. How can you prove that point, Bishop Lopez? How can you prove that? As a fact or as a truth? Well, bakit hindi po kayo manood ng mga videos ng mga former satanists, former witches, mga dating mga satanista, mga dating mangkukulam na na-convert na sa biblical Christianity, na-deliver, na nung balik kay Lord, sila mismo nagbigay na kalang mga testimonies in videos, in written form, at sila po mismo nagko-confirm na nung sila yung mga satanista at mga witches at mangkukulam, pagka nakikita daw nila na isang Kristiyano ay talagang mapananginiin, babad sa prayer, alam mo sabi nila, hindi nila kayang galawin. Glory to God. They are afraid to go near these Christians. Marami pong napanood at nabasang ganyan. No? Yung isa nagsabi sa kanyang testimony, hindi siya makalapit daw sapagkat nakikita niya yung blood covering ni Lord sa Kristiyanong yun. Malayo pa lang, nakikita niya na malapit at natatakot siya. See? That is their testimony. That is not our testimony. Again, take note, they are the testimonies of former Satanists and witches.
Wala po akong time mag-lecture about satanism and occult and whatever. Pero alam natin yung mga yan, mga kampul na instrumento ni Satanas yan, ano? They have a close relationship with the devil himself. They know what they're saying. And they're saying, telling their experiences. Alala ko isang istorya ni Benny Hinn. Sabi niya, isang high-ranking satanist from the Church of Satan, ang assignment ay to kill Benny Hinn. But when the hacking satanist from the Church of Satan tried to do that, he was horrified to see what is on Benny Hinn. At hindi siya makalapit. See that? Narealize siya ba yan? At hindi lang po yan testimony sa mga tao yan. Let's go to the Bible. Let's settle it with the scripture. Ika nga. Oh. Ano ba sabi sa book of, sa scripture, sa word of God? Naghanap po ako kagabi ng talagang scripture that will confirm this. And I found one based on the original Greek manuscripts that I know. James chapter 4, verse 7. I want everyone to read that. And memorize it, no? Memory verse natin to. Ano sabi ni James sa James 47, chapter 4, verse 7? Sabi ni James, listen na yan. Malapit na po tayo matapos. Submit yourself therefore to God. Resist the devil. You know what the kung ano sumunod na salita? And he will flee from you. He will flee from you. He will flee from you. Do you know what it is in the original Greek? Why don't you look at it in the original Greek? I challenge you. Get your concordance, your strong concordance. Look the word flee there in the original Greek. You know what is the meaning of that? To run away in fear. I'll say it again. To run away in fear. Sa Tagalog, tatakbo yan. Natakot, natakot. Gaya ng isang aso na sinipa mo sa kanyang mukha o sinipa mo sa anumang parte ng kanyang katawan. Sinipa mo so hard, takot na takot yan. Tatakbo yan. Natakot-takot. Ang kanyang buntot nasa gitna ng kanyang mga paa. Glory to God! Now you know. Again, don't see the devil as a 10 feet tall. Don't give him a lot of credit. Para sa amin, is nothing but a defeated, deceiving enemy. Number 1 rule po yan sa spiritual warfare. Ako po, ang family ko, may military background. Ang father ko ay veteran, World War II veteran. Ang mga tiyuhin ko nasa military. Ang mga pisa ko nasa NBI at police. We have military background in our family. At alam namin kung ano ang number 1 rule in whether it is spiritual warfare or military warfare. You know your enemy.
And you know the strength of your enemy. And you know the strategies of your enemy. Pagka hindi mo alam yan, patay ka bata ka, ika nga nila. No? Pagka in-overestimate mo yung kaaway mo, patay ka. Tingin mo 10 feet tall. Yung pala, under your feet. Get what I mean? Kaya marami sa inyo talunan eh. Ha? Marami sa inyo kung ano-ano mga pinagagawa nyo sa Christian life nyo. Hindi po yan ang katotohanan. Ika nga, the devil is a liar. You can shout that to him wherever you are. At naalala ko ngayon, bago tayo magtapos, anong lagi sinasabi ni Lord sa gospel? Don't be deceived by the devil. See? Sa Book of Revelation, last chapter, yung end ni Satan, bago siya ihagis sa lake of fire, ano sabi ni, anong description ng author, the Apostle John? And the devil who deceived them. See? Deceiving is the number one work of the devil. Because he knows he's already a defeated enemy. And the only thing he can do, especially against Christians, is to deceive them. At pagka ikaw nagpa-deceive, talo ka. Diba? Again, applicable po yan. Whether it is in the military warfare or in the spiritual warfare. Whosoever is deceived is the defeated party. Padaya ka, hindi talo ka. Diba? Kaya hindi po ako magtataka sa ang salita ni Lord. Don't be deceived. Pag nagpa-deceive ka, talo ka. Ganyan din po sa spiritual warfare. Kaya pag nagyayabang si Satanas, siya lang sinasabi ko sa kanya eh, liar. At tinatawanan ko lang yan. Talo ng demonyo. Alright? That's spiritual warfare. That's the true spiritual warfare. Alright? So, you want the devil to run away in fear from you? Nakasulat ko sa Book of James. Dalawang verb. Isang vertical, isang horizontal. Oh, glory to God. Tuwang-tuwa ako sa aking puso. Glory, glory, glory to God. One vertical, one horizontal. Ooh, para ako the late Dr. Morse. What is the vertical? Submit yourself to God. That's the secret to victory. Imbis na kay devil ka mag-yield, kay Lord ka mag-yield. Pag nag-yield ka sa devil, patay ka, bata ka, talo ka. No? Kaya nga una nilagay dito ni James submit yourself to God. Because that is the power that will make you victorious. Because you cannot do it on your own. You got to first submit yourself to God. Vertical. And what is the horizontal? Resist the devil. Oppose him. Counter him. Iba sa inyo, hindi yan ang ginagawa eh.
Kung anong gustong gawin ni Satanas, ginagawa niyo eh. Ano? Minsan, tinotolerate niya pa eh. Saan ka nakakita sa Bible na nakalagay, you tolerate the devil? Sabi sa Bible, lagi nakalagay, resist the devil. You know what it is in the original Greek? Oppose him. Oppose him. Kontrahin mo. Hindi umaayon ka pa. Ha? Manyakis na yung ginagamit ni Satanas eh. Hindi mo pa i-oppose. Hindi mo pa kukontrahin. To-tolerate mo pa. So what you're doing? You're not resisting the devil. You're inviting the devil. Kaya marami sa inyo napahamak o napapahamak. Simple, di ba? Binigay ni James dito. Submit yourself to God. Resist the devil. What's the result? He will run away in fear from you like a whipped dog with tail in his two legs. Glory, glory, glory to God! Amen. So, for me, that's one of the best blessing or benefits of prayer when it comes to spiritual warfare. Again, tandaan po natin itong katotohanan na ito. Si Satanas takot sa mga Kristiyano lagi nagpe-pray. At hindi lang po siya, pati yung mga kampon ng kadiliman. Again, there is that tremendous power in prayer. When we realize it, if we only realize it ourselves. Alright? Tatanungin niyo ako, what's the best example of prayer? Of course, wala po akong ibibigay na iba, kundi si Lord Jesus, di ba? Mabasa mo sa Gospels, madilim pa lang, bumabangon na si Lord para mag-pray. Lagi siya nagpupunta sa mga solitary places to pray, to get alone with God. He was a prayerful, praying. Kung si Lord ganyan eh. Son of God na yun. How much more we? You get the point? Beloved, mga minamahal ko po fellow Christians, fellow minister, whoever you are. Dapat po natin ma-realize at maunawaan, maliwanag sa ating Bible. Tayo ang tunay na temple ni Lord. God wants us to realize na tayong mga tunay na anak niya na pinananahanan ng Espiritu Santo ang ating pong mga katawan ang temple ni Holy Spirit, temple ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul sa church in Corinth. Diba yan ang memory verse natin last Friday? Know ye not? Kung nakabasa po kayo ng ganung salita ni Paul, know ye not? Ibig sabihin nun, you must know. You must know. Know ye not? You must know. What? Your body is the temple of God. And the Holy Spirit of God is dwelling in your body, in your spirit. Kaya, being God's temple, a house of prayer, a vessel of prayer, dapat lang po talagang nananalangin tayo everyday, no? Kung kiniklaim natin Christian tayo,
dapat ginagawa po natin yun. Nakikita man tayo ng tao o hindi, si Lord na nakakita sa amin. No? Every day, hindi lilipas na hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Now, don't tell me na ang prayer ay yung gaya lang ng alam ng marami sa inyo. Marami pong klaseng prayer. No? Merong audible prayer, merong silent prayer, merong arrow prayer, merong inward prayer, marami po yan. No? Ang mahalaga, whatever is the way you're doing it, is you're doing it on a daily basis. Alright? Sapagkat yan po ang ating, sabi ko kanina, buhay, yan ang ating habit, at yan ang ating commitment. At ulitin ko po sinabi ko kanina, a word of warning, because the Lord wanted me to say this in this tutorial. Everyone who doesn't pray is guilty of the sin of prayerlessness. Again, it is a sin. Sin. Not sin of commission, but sin of omission. Knowing the good that you know you must doing, but you're not doing it. That's a sin of omission. Written in the book of James. Ibig sabihin, Bishop, maraming Christians ang guilty niyan. Yes. Lalo na yung mga nagre-neglect na kanilang mga prayer life. Baka akala nyo hindi sin yan. Kung hindi yan tinuturo ng mga pastor nyo, Bishop Lopez will teach that to you. I want that to be clear to you. So, ibig sabihin, Bishop, pagka hindi ka nagpe-pray, kasalanan yan, hihingi mo ng tawad, yes. Not only you asking for forgiveness from the Lord, but also you repent. Again, alam nyo lang kasi, yung sin, doing something evil is something bad eh. No? Meron pong sin of commission and sin of omission. And all of that are classified as sin. At kung sin, hindi dapat hingin natin ng tawad. At dapat i-repent natin, di ba? You say, Lord, I'm sorry, forgive me for not praying in the past days. I repent. I will come back and make that commitment to pray every day of my life. That's it. Siguro sasabihin ko po yun sa parang sinalita ni Presidente, mahiya kayo. Sarili nyo. Kiklaim kayo Christian. Hindi mo kayo nagpipray. Alright? So, how are we gonna do it? Let's simplify it. Mag-set tayo ng daily time, daily place, no? It can be early morning, 5 o'clock, 4 o'clock, when you wake up, o kung late na kayo mag-wake up, when you wake up in the morning, 7 or 8, no? Basta nakaset na yan, Ganyan yung oras, pag-gising nyo, that's the first thing you do. And then you set a daily place, no? Can be in a room, meron kayo room, or someplace in your house where you can be alone with God in a quiet place. Ako po, prepare ko yun. I want to be alone.
Kaya minsan, pinapakita ko yun sa mga taong kasama ko. I want to be alone. Leave me alone. I want to be alone with God. In a quiet place. So don't be noisy. I want to be alone with God in a quiet place. So I can have quality time talking to the Lord. Alright? Yung mga ganyan. Mga practical po itong binibigay ko. And then, kung hindi nyo kaya ng 1 hour, mag-start kayo ng 5 minutes. Pagka na-master nyo na yung 5 minutes, go 15 minutes. Pag na-master nyo yung 15 minutes, you go 30 minutes. Kapag na-master nyo yung 30 minutes, you go 1 hour. Naalala ko yung isang napakagandang librong prayer ni Dr. Larry Lee. Can you not tarry with me 1 hour? Galing talaga mismo sa kay Lord yan. 1 hour in the Garden of Gethsemane. Sinasabi ni Lord, di ba kayo makapag-spend ng 1 oras in prayer, talking to me? Ito ibig sabihin nun. No? Kaya kung na-master mo na, kaya mo na 1 hour, you go more than 1 hour. You progress. Right? And you go deeper and deeper and deeper. Pagka nag-mature na tayo dyan, madali na sa ating to get into the presence of God. We call that getting into the presence of God. Easily. No? Pag pumikit ka, pag pray ka, there it is. That's the presence of God. And you know, you are in the presence of God talking to Him. But of course, kung bago-bago lang kayo, struggle kayo pagdating dito. But to those who are veteran pagdating dito, madali na sa amin yung getting into the presence of God in a matter of a minute or two. Alright? So, guys, beloved, mga minamahal ko pong mga kapwa Christians and ministers, mag-pray tayo every day. That should be our commitment every day. No? Hindi lang pag Sunday. Babalik na naman ako sa litanya ko. No? Tawag din superficial Christianity. Sunday only. Mababaw po yan. No? Ang gusto natin hindi superficial. What we want is profound, deep Christianity. It's a daily matter. It's an everyday thing. Right? And when we do that, hindi lang tayo magsusurvive. Marami nagsasabi, try to survive, Bishop. Mariringgan ka mga ganyan . Trying to survive po. Well, hindi yan ang magiging confession nyo. Magiging confession nyo sa biyaya at tulong ni Lord, victorious over our defeated enemy. Right? So, yan po ang ating tutorial. Basic lang po yan. No? Tinatapos natin yung mga basic ABC of prayer before we go into a deeper level, advanced prayer. January 2026, God willing. Paul, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved in your house, your family. You know what the Lord said to me? Claim that promise. Stand on that promise. For your lost
loved ones. No? Pangako ni Lord yan. Hindi lang tayo, pati yung pamilya, kapamilya natin. So, tatayuan po natin yan. Ha? Hindi natin papayagan si Satanas na kunin ang kaluluwa ng mga tao. We will fight that battle until we have our lost loved ones. Right? So, yan ang tatayuan natin as we pray for our lost loved ones. Tutuwa ko yung mga iba kong loved ones ay nagpapakita ng sign na the Holy Spirit is moving in their life. And for that, I am happy. Alright? So, get ready. Stop what you're doing. Let's all prepare for prayer. Yan po ang ating pag-pray. Please join us wherever you are. If this video teaching really inspire you, whatever, please give it a like, share it, and post your comments or questions. Right? Thanks for watching, and God bless you richly. In Jesus' mighty name.